Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Naku, mainit, matindi. Itong ating tatalakayin mga kaibigan tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Bagong natuklasan, bagong anggulo dito sa paglutang usang pagsuko nitong tinuturong sangkot na police bodyguard ni Police Major na si Magpantay. Naku po, Idol Rapi Tulfo binunyag na nagkaroon po ng takipan dito ho sa kaso ni Catherine Camilon at nasa ganun po, ika nga po yung makalusot sa kaso itong si Magpantay at si Police Major. At siyempre, kasama rin ho dito sinugod mismo diyan sa police station sa Batangas itong si Magpantay ng nanay ni Catherine Camilon. Naku po, umaatikabong talakayan ito. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Kapag may pagkakataon po kayo, huwag po nating kalimutan patapusin, panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po akong tuklasin ang pagsugod. Sinugod si Magpantay ng nanay ni Catherine Camilon kasama ang tatay at kapatid. At siyempre, natuklasan dito takipan sa kaso at nang sa ganon makalusot itong si Magpantay at si Police Major. Panoorin po natin mga kaibigan. By the way, marami po sa mga nanonood ngayon nagsasabi nagtatakipan. I hope not. Pero parang ganun po ang dating sa maraming mga manonood ngayon. Totoo nga naman, pagka pa-police ang involved, medyo binibaby. Nagpunta po kami kahapon, Senator, sa Balayan sa police station. Nag-usap po kami. Opo. Doon sa mga pulis po doon. May kasama po kami na pulis dito sa amin sa Tuwi, pero ayaw naman po talagang makipag-usap ni Magpantay. Mami Rosario, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Ano pong reaksyon ninyo nung makarating sa inyong impormasyon na itong driver na isa sa mga person of interest sa pagkawala ng anak ninyo ay lumutang na at narinig naman po yung mga pagtatanong ko sa ating kapulisan doon sa lumut, sumurende kay Major Ballesteros. Ano pong reaksyon nyo, ma'am? Senator, talaga pong nung araw po na nasa sa preliminary investigation kami, doon po namin nalaman na sinabi po nung abogado niya na sumuko nga po sa Balayan si Magpantay. Para pong nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng linaw dahil naasa ho kami na magsasalita siya. Okay. Kaso. Alright. Pero hindi ko kayo nagkaroon pagkakataon na makausap po itong si Jepoy. Nagpunta po kami kahapon, Senator, sa Balayan sa police station. Nag-usap po kami. Opo. Doon sa mga pulis po doon. May kasama po kami na pulis dito sa amin sa Tuwi, pero ayaw naman po talagang makipag-usap ni Magpantay. Pero itong si Magpantay, dati po, nakakausap niyo po ito, nakikita niyo po siya. Dahil driver nga po siya. Never niyo po siya nakita. Nalaman niyo na lang, nung lumutang siya, na ito pala si Magpantay, ito yung driver bodyguard ni Major. Opo. So ayaw po kayong kausapin? Ayaw po niyang makipag-usap kahapon. Pero nakita niyo po siya? Hindi naman po kami dinala ng pulis doon eh. Yung nagsabi po kami na kung maaari makausap namin, ay yun po lamang pulis na nandoon ang umakyat po doon sa taas at
para po tanungin daw kung pwedeng makipag-usap. Yun lamang po, nung makaakyat po, sinabi po nga na ang sabi po hindi raw po siya makikipag-usap. Karapatan niya po yun. Okay po yun. Kung ayaw niya makipag-usap sa inyo, karapatan niya yun. Yun nga lang, nakakalungkot kung bakit ayaw niya. Kasi kung wala naman talagang tinatago isang tao, sabi ko kanina, malinis ang kanyang konsensya, kahit na baliktad rin yung mga tanong, paikot-ikutin, pare-pare yung sagot mo consistent, wala kang kinatakutan, di ba? Pag tumanggi ka, medyo may pagdududa. Di ba? Pero kayo po, sa inyong saloobin, ano po ang sa inyong palagay, itong paglutang po nitong si driver bodyguard na Jepoy, ni Major? Sa isip po namin, kaya siya lumabas na ganyan, para yung, ang inaasahan po namin yung talagang siya magsalita, kung ano ba talaga ang totoo. Pero parang sa hindi naman po niya pagsasalita, parang ang nangyayari po, sarili din lamang po niya ang kanyang pinoprotektahan. Hindi niya po, kaya po siya lumabas para masabi niya kung ano po ang nangyari. Parang wala din po kaming malalaman kahit siya'y nandyan na, dahil ayaw naman po niyang magsalita, ayaw niya pong makipag-usap. Yun nga po nakakalungkot doon, hindi po natin siya mapipilit. Yun nga lang, ang akin lang pong kinalulungkot, nandun na rin lang kay Major Ballesteros yung tao. Tinanong man sana kung ikaw ay sumuko at sa iyong palagay or para sa iyo ikaw ay inosente, willing ka ba magpa-lie detector test? Sana po tinanong yon. Wala namang masama, wala namang mawawala kung tinanong yon. Pwede naman siya sumagot ng hindi, pwede sumagot na oo. At least base doon sa kanyang sagot, then kayo na ang bahala i-process yung kanyang sagot kung ano man yung halaga ng sagot na yon, di po ba? Opo. Kaso hindi nga po natanong. By the way, marami po sa mga nanonood ngayon nagsasabi, nagtatakipan. I hope not. Pero parang ganun po ang dating sa maraming mga manonood ngayon. Totoo nga naman, pagka pa-police ang involved, medyo binibaby. Po, parang dahil kahapon po, sabi po nung kasama ko po yung kapatid ko na siya pong nakipag-usap doon sa na pulis na nandoon. Sabi po hindi din naman nga daw po nila pilitin at baka daw po sila umbueltahan. Yun daw po ang sagot doon sa kapatid ko, yung pulis. Tama nga naman po. Hindi po pwedeng pilitin kung ayaw niya. Di ko ba? Karapatan niya po yun. Yun nga lang, nakakalungkot na sabi ko ulit. The second time, hindi tinanong nung si Major, nandun na rin lang, willing ka pa magpa-lie detector test. Tapos, depende sa sagot niya. Kung sinabi niya, ayaw ko, bakit ayaw mo? Wala namang masama. Hindi mo na siya pinipilit. Basta ayaw ko lang. O at least, yung mga question and answer portion, pwedeng isumiti kay ma'am. Kay Mami Rosario, kay Daddy Relmer at Ma'am Ching Ching. Yun yung sa akin. Diba? So anyway, wala pa ba yung CIDG? Ringing po tayo, Idol. Hindi ba natin pwedeng tawagan yung pinaka-main CIDG sa Kamkrame? Sige po, ringing tayo, sir. Tawagan po natin. Oo naman. Kasi malaking break story to eh. Matagal nang pinaghahanap. Breaking story to eh. Matagal pinaghahanap yung si Jepoy, nagtago siya for a while, and then all of a sudden, lumutang. Oh. Ngayon, tatanungin natin sa IDG, ano na ba nangyari? Kasi I'm sure prinosis ng Soko, di ba natagpuan yung sasakyan, at doon sa sasakyan, di ba mayroong mga DNA specimen doon na nagsasabing, was it the hair? Opo. Follicle na yun ay kay Catherine? Yes po. Confirm na po. Positive na Bukod po. pa doon, ano pa ba yung na-process ng Soko? Colonel, Okay, alright. Shoutout. Maraming salamat. Idol Rapi Tulfo, kagalang-galang ang paggamit ho
ng inyong video clip. Suportahan po natin yan, ha? Bagamat malayo po ang eleksyon. Ayan ang ating manok sa pagka-presidente. Kung tatakbo siya, kung ayaw niyang tumakbo, patatakboy natin ito. Ay, biro lang po yun, ha? Basta yan ang ating manok, kung ano man na mangyari sa halalan sa darating na presidential election. Senador Idol Rapi Tulfo. Okay, nako, nandiyan na naman yung mga bashers natin dahil kapag binabanggit natin, nasusuportahan natin si Idol Rapi Tulfo sa pagka-presidente, ang dami yung nagbibigay ng komento na against po sa akin, but okay lang po yan, tatanggapin ko. Okay, napadaanan lang po natin ang kaunti ito at madalian to, maliwanag po. Yan pong naganap na interview, revelasyon, ay diyan po muli sa programa ni Idol Rapi Tulfo. Maliwanag po dyan ang matinding revelasyon ng nanay ho nito nga ni Catherine Camilon na nagdurugo ang kanyang puso, matagal na hinihintay at dismayado po sila sa takbo ng investigasyon. Mga kaibigan, at isiniwalat din po dyan na sinugod nila ito si Magpantay diyan po mismo sa presento. But ang nakakalungkot mang isipin, sa kanilang pagsugod doon ay hindi nila natagpuan, hindi nakita. Itong si Magpantay, takot siguro umarap, ayaw lumabas. Alam nyo, ito isang punto de vista. Kung wala kang kasalanan, Magpantay ay taas noo, kahit paikot-ikutin pa, at sino man ang iyong haharapin, ay wala kang takot na humarap. But dito sa ginagawa mo ay nililinlang mo ang taong bayan, nililinlang mo ay ika nga po ay investigasyon na ikaw ay may hidden agenda na ang pagsuko mo. Kaya ganyan ang pinapakita mo, tago ka ng tago, but wala kang ligtas sa matibay na ebidensya. Abangan po natin ang ika nga kabuang ulat dito sa pagsuko ni Magpantay sapagkat nagtatago ayaw sumagot, naging pipi. Mga kaibigan, alam po natin ito ay mayroong binabalak na may team. Abangan natin yan. But medyo kaunting papiaw po doon. Pinadaan na lang natin ang kaunti. Maliwanag po doon sa pagsugod nila ay pinagtaguan sila nito ni Magpantay. Itong nanay ni Catherine Camilon. At ayaw siguro makausap. Takot! Para kang hindi lalaki. Ayaw mong humarap. Ayaw mong linisin ang iyong pangalan kung malilinis pa. But sa puntong iyan, lalong dumudumi ang iyong pangalan, lalo kang nadidiin dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Okay, mabilisan lang dito rin po sa ating pangalawang tatalakayin ay maliwanag po isiniwalat ni Idol Rapi Tulfo na nagbatay rin po sila sa public opinion at siyempre sa investigasyon. Binigyan po ng importansya nitong ni Idol Rapi Tulfo ang mga nagbibigay ng komento taong bayan, netizen, na talagang nagkakaroon po ng takipan dito sa investigasyon. Pinagtatakpan nila ang kabaro nila na isang major. Naku po, talagang matindi, di ba? Ay sino ng mga, kahit ito ay grade 1, grade 2, ay kaya pong i-analisa, kaya pong suriin kung ano man ang lumalabas sa investigasyon na nagkakaroon po ng takipan. Puro kibakabaro nyo ito isang major. Hindi po ako may sabi niyan. Mismo si Idol Rapi Tulfo na po ang nagsabi na nagkakaroon po dito ng takipan sa kaso. At sana ho, ito ay isang punto de vista, isang public opinion na sana ho, ito po ay maharang. Sana ho, kung mayroon man takipan, ay magkaroon pa rin po dito ng hustisya at ang takipan po dito ay nga po'y mawala, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng pagharang. Naku po, matindi. Mga kaibigan, abangan po sa susunod kong vlog. Mas matindi pa po ang ating matutuklasan. Dito sa interview ng pulis na pagsuko ho, na kung saan sumuko itong si Magpantay. Abangan po natin ang complete details niyan sa susunod kong vlog. Latest update, mga kaibigan.
Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat diyan po sa comment section. Ay pwede po kayong mag-iwan ng inyong public opinion. Ano man ang inyong salubin, komento. Yan po ay buong puso ko pong irerespeto. Kaabang-abang po mga kaibigan ng mga susunod nating vlog. Dahil anytime ho, ay iniintay natin kung magsasalita itong si Magpantay. Kung ano nga ba ang sasabihin nito. Ididin nga ba nito si Major? O isasalba niya ang kanyang sarili at si Major? Dalawa lang po ang pamimilihan po natin dyan. Mga kaibigan, kaya ito po ay kabang-abang. At iba pang interview revelasyon tungkol sa development sa kaso ni Catherine Camilon. Ang malinaw lang po dito ay hindi po alam. Walang konkretong ebidensya. Walang official na pinangahawakan po tayo na nanggaling po sa pag-iimbestiga kung buhay nga ba o wala ng buhay si Catherine Camilon. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan.